Mr. Madriaga, Dr. Madriaga, on number 14 hanggang number 18 ng iyong sinumpaang salaysay, ang nasabi dito, ikaw ay nabigyan ng 25 million pesos ni former President Duterte para bumili ng mga high-end motorcycles. Tama po ba ito? Tama po, Madam Chair. Tama po, Your Honor. Nakasaad din sa iyong sinumpaang salaysay na ikaw ay bumili ng iba't ibang klaseng mga motor, kagaya ng Harley Davidson motorcycles at Ducati at kung ano pang mga high-end motorcycles. Ito ba ay nakapangalan kanino, Mr. Chair? Sa pagkakaintindi po, pagkakaalam ko po, sa akin po tsaka sa anak ko. So ang mga motor na ito ay nakapangalan sa iyo at nakapangalan sa anak mo at ang ginamit mo para ipambili dito ay ang 25 million pesos na sinasabi mong binigay sa iyo ni Pangulong Duterte. Tama po ba? Tama po, Madam Chair. Tama po, Your Honor. Ang mga motor ba na ito pagkatapos mong bilhin ay ginamit mo o hindi? Ginamit ko po mga ilang beses po, Madam Chair. Sa nakasaad mong salaysay, ang nakasulat dito ay ikaw ay pinabili ng motor para gamitin ni Vice President Sara Duterte. Opo, Madam Chair. So ibig sabihin, nabigyan ka ng pera, binili mo, at ginagamit mo jointly with the Vice President, or ikaw yung unang gumamit at pinagamit mo? Ano po ba ang context? Honorable Garin, I have to prevent that question I because submit- that is outside the supplemental affidavit already. I submit, Madam Chair. You Let may me proceed. rephrase my question. Nabigyan ka ng 25 million pesos ayon sa iyong sinumpaang salaysay. I'd like to answer the question. Ang tanong po, itong 175 million na binigay ni Lim Weng Chong ay ginamit para pondo sa kampanya ni Vice Presidente. Opo, Madam Chair. Ayun. The question has been answered. Any other clarificatory question, D.S. Garin? Last two questions, Yes, Madam please Chair. proceed. On page 22 of the supplemental affidavit of Mr. Madriaga, nakasaad po dito yung pag-deliver ng allegedly ito ay perang nanggaling sa confidential fund na instead of 11 days, it became 24 hours. Nakasaad po dito na sila ay nagpunta sa OMB. On number 70, it says, we traveled to the last location, OMB parking area. On number 71, it again mentioned, when we arrived, the guard gave a signal directing us to park in a specific area in the OMB parking lot. Ano po ba ang OMB, Mr. Madriaga? Anong opisina po ito? Office of the Ombudsman po, Madam Chair, sa Agham Road, sa QC. And do you confirm na itong mga sinasabi mong transport deliveries, kasi nakasaad dito sa number 72, dineliver mo ito sa panahon na ang ombudsman is Ombudsman Samuel Martires? Opo, Madam Chair. Ito ba, because it's mentioned in your affidavit, number 70 to 72, ikaw ay nag-deliver, but there's also a mention of previously and upon direct instructions, you have delivered money to Ombudsman Samuel Martires or Attorney Ryan, which is usually placed inside an open trunk of a designated car. Ang ibig mo po bang sabihin dito ay hindi lang po isang beses na ikaw ay nakapaghatid ng pera sa Ombudsman's office? Opo, Madam Chair, I delivered sometime before. So it's not once, Opo, Madam Chair. more than once, More than once po. more than twice, Yes, Madam Chair. more than, I submit, Please, Madam please. Chair. I was just trying to It's enough that awaken. the resource person mentioned Yeah, last two question. specific allegations on that. Okay, last question, Madam Chair. On page 23, medyo nalito kasi ako dito, number 76. Your statement said
when you entered the office of Jail Warden Sabiniano, he asked you, tinanong ikaw, kung kilala mo si Attorney Joyce. And you replied, Joyce dapat. Ang sinasabi mo ba ditong Joyce dapat is a lawyer? Is Attorney Joyce and Joyce dapat, is Attorney Joyce being referred to by the jail warden and the Joyce dapat being referred to by Mr. Madriaga ay iisang tao lang po, Sir Ram? Opo, Madam Chair, siya po yung presidente ng Kislap. Kaya Can you say that again? Presidente ng Kislap po. Kislap. Opo. Counterpart po ng ISIP, joint po kami. Alright. Ang You may ano po continue. yung kislap? Kay Inday Sara lilipad ang Pilipinas. Can I hear it again, Madam Chair? Medyo malayo po yung Please say it again. What Microphone. is Kislap? Kay Inday Sara lilipad ang Pilipinas. kay Siya po ang presidente nun, si Attorney Joyce dapat. What you are implying is that Attorney Joyce and VP Sara are good friends or magkakilala. They're good friends, Your Honor. You mentioned that in your affidavit already. Yes, more than good friends, I believe. Ano po ang ibig sabihin ng more than good friends? That is a Magkamag-anak? probing question Okay. already, I submit- DS Guerrero. I submit, Madam Chair. It also mentioned that when you said hello, you recognize the voice of the Vice President. Can you confirm this? Yes, Madam Chair, I confirm. Ibig bang sabihin, maraming beses na niyang narinig ang boses ng Vice Presidente, enough for him to recognize that voice? Whom are you She's are you referring to you, Mr. Madriaga. Yes, over the phone po, many times. So sigurado po kayo na ang nakausap niyo nung binigay sa iyo ang telepono? He already stated that in his affidavit. Madam Chair, of course, if I may, my very, very, very last question. Naiintindihan po natin na medyo mabigat, no, ang supplemental affidavit na binitiwan ni Mr. Madriaga. Meron po bang nagpilit sa iyo o nagbigay ng kung anumang mga promise or pabor before mo ito sinumpaan o isunulat, Mr. Madriaga? Wala po, Madam Chair. Hindi ka po ba napilitan na gawin ang anong komento affidavit na iyong sinabmit? Hindi po ako napilitan, Madam Chair. Wala bang pangakong palayain ka sa kulungan kapalit ng pagtestigo na ginagawa mo ngayon? Hindi po ako humihingi ng anumang kapalit sa paggawa ko ng salaysay ko. Bakit niyo po na desisyonang lumantad at magsalita? Una po, kailangan din pong malaman na ng mga tao yung kalokohan po ni Attorney Roque na pinoproteksyonan ni BP Sara. Yung land grabbing po na yun, maliit na portion lang po yun ang ginagawa nila. Naniniwala po ako sa buong Luzon na marami po, Zambales, Pangasinan, La Union, Cagayan. Kailangan ko na po magsalita para dun sa mga magsasaka. Hindi lang po yung magsasaka ng Maribeles o Bataan, pati po sa iba.